Mga kabunyog, mga kababayan, ito, nung kasagsagan ng yung 3 araw sanang rallies ng Iglesia sa Luneta at saka yung United People's Initiative ng mga DDS doon sa EDSA People Power Monument. Sa 3 araw na yon, dahil iniisip nila magtatagumpay na, yan na yung kanilang taya-bato. Yan na yung kanilang ang objective talaga nila, mapa-resign o mapatalsik si PBBM, mapabagsak ang gobyerno, at syempre ang magiging constitutional na successor si Sara Duterte. O di syempre, ano na sila, iniisip na nila yung pagpapanumpa ni Sara. Sabi nga ni Banat Ba, yung vlogger ng DDS, the end is near. The end is near. Yun na yung kanilang mga pinag-uusapan sa mga social media platforms ng mga DDS, mga vloggers nila, mga supporters nila. Yun, excited na sila. Parang ito na yung katapusan ng administrasyon ni PBBM at papalit na si Sara. Mayroon ngang picture si Sara Duterte nandun daw sa Manila Hotel. Parang naghihintay na lang ng kung magtagumpay na ang mga pagkilos at saka pag-aalsa. Yun yung kanilang senaryo eh. O di manunumpa na si Sara. Handa na daw sanang manumpa si Sara eh. Kaya lang ang problema, hindi, bigo yung plano nila. Ganyan din yung sinasabi noong mga rallies noong noong September 21, yung malawakang mga rallies noong September 21, anti-corruption rallies. Nung panahon na yon, si Sara nandun din sa Japan. Ang senaryo nilang sinasabi, habang sinasagawa pa yung mga rallies, kapag nagtagumpay daw yung mga pag-aalsa, kasi ang plano nila, mag-withdraw ng military support. Nung September 21 yan, di ba habang nagrarally noon mayroon silang nagrarally, yung United People's Initiative nagrarally sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Nananawagan sila ng withdrawal of military support. Makikipag-usap na kay Browner para si Browner na mismo, yung Chief of Staff, ang mag-withdraw ng support, pangunahan na. Tapos doon naman sa Liwasang Bonifacio, nagrarally rin yung Maisog. Nagrarally naman yung Maisog. Yung grupo nila Topacio. Ang ginawa naman nila doon, nung sumanib sila doon sa rally na papunta ng Mindiola, tapos nagkagulo na sa Mindiola, nagkagulo sa Recto. Ang inaano sana nila noon, magkakaroon ng mga pag-aalsa. Yun yung senaryo nilang iniisip. At kapag nagtagumpay yung pag-aalsa, mag-withdraw ng military support, ang military kay Marcos, na ngayon, si Sara na. For the meantime, para safe si Sara, doon muna siya sa Japan. Hintayin niya lang na magbago ang sitwasyon. Pag nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon, papabalikin na siya sa Pilipinas, manunumpa na siya bilang constitutional successor. Ganun yung mga senaryo nila. Dito sa 3 araw na rallies na ito, November 16 to 18, ganun na naman. Ganun na naman ang nila. Senaryo na iniisip. Handa na raw sanang manumpa si Sara, sabi ng mga DDS. Naghihintay na lang daw si Sara. Kaya lang, minomonitor daw ang sitwasyon. Kaya lang, wala, hindi nangyari. Bigo. Yung katulad nung September 21, na ganun yung senaryong iniisip nila, tulad na naman ngayon, 3 araw, hindi nangyari. Ang iniisip nila, magtatagumpay na ito dahil una, may Iglesia ni Cristo na. Noon kasing September 21, wala silang tao. Ngayon, dinandyan ang Iglesia ni Cristo. Pangalawa, may rallies pa sila na kasama ang KOJC, JIL, Jesus is Lord, ni Villanueva. Sasamahan pa ng mga supporters ng Duterte doon sa EDSA PPM. Alang, hindi. Ang nangyari, kahit yung Iglesia ni Cristo, ayaw silang papasukin doon. Ayaw ma-involve ng Iglesia ni Cristo sa mga panawagan ng DDS. Tapos doon naman sa EDSA PPM, kukunti naman. Pinakamalaking bilang na nila, 4,000. Kaya wala na. Nung pangalawang araw,
Yan, nagsalita sana si Amy Marcos. So ang iniisip nila, magagalit na ang taong bayan, saka ang military. Pag day 3, bubuhos ang tao. Dala nung expose ni Amy Marcos ay wala. Yung pasabog ni Amy Marcos naging kwitis eh. Ha? Hindi hindi sumabog yung pasabog ni Amy. O, kaya yung day 3, wala. Naglari na lang yung mga DDS. Siguro 100 sila doon sa may EDSA Shrine, sa Ortegas, sila Eric Celes. Wala na. So yung inaasahan nila na manunumpa si Sara, hindi nangyari. Ewan natin kung ano nang susunod naman nila nitong plano. Ano na sila? Ano na yan ha? Maraming beses na nila silang nagsasabi niyan. Abangan ninyo. Oh, the end is near. Pag bago matapos ang taong ito, si Sara Duterte na ang presidente. Ang problema kasi, hindi nila naisip na kaya nga si PBBM, kahit maraming issues na sa kanya, korupsyon, itong mga lalo pa ngayon, yung linabas na yan ni Amy na di umano'y adik ang presidente. Hindi nangyayari yan na mapatalsik si PBBM. Ang pinakadahilan, si Sara Duterte mismo. Ang problema mismo, si Sara. Kumbaga, siya yung vice president. Pag pinatalsik mo si PBBM, ang iniisip ng marami, si Sara nga papalit, ay wag na lang. Patapusin na lang itong presidente hanggang 2028. O, ganun yung nangyayari. Kaya yung iniisip ng mga DDS na mapapatalsik nila si PBBM at si Sara ang ipipwesto nila, yun na nga ang problema eh. Kaya nga ayaw sumuporta sa pagpapatalsik kay PBBM dahil ang iniisip ng mga tao, kahit hindi sila supporters ni PBBM, tinatanggap na lang si PBBM na tapusin na lang ang termino niyan hanggang 2028. Kaya, bakit ayaw nila? Kasi yung vice president, napapalit, tingin nila, mas malala pa. Kaya, kumbaga, ba't mo susuportahan yung pagpapalit ng yung vice president ang papalit, na yung vice president niya, ang tingin ng marami, mas malala pa, mas sobra pa. Yun ang problema. Yun ang hindi naiisip ng mga DDS. Gusto nilang mapatalsik si PBBM, gusto nilang ilagay si Sara. Yun na nga ang ayaw ng mga tao na si Sara ang pumalit. Kaya ang nangyari dito, mga kabunyog, mga kababayan, wala talaga. Kaya yung iniisip nilang manunumpa na si Sara, hindi nangyayari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,